publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Ciao Shanghao at Ho Tsaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 AM band, ang himpilan ng serbisyo publiko, at sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube channel. Ang inyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalag na muling maging kabahagi ng umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya akong makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay June 13, 2025, araw ng Biyernes. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:34 ng umaga, Puertiam sa Sihod Saki. Tuloy kayo sa bahagi ng ating programa kung saan ay pinag-uusapan natin ang mahalagang issue, mga kwento at plano para sa ating bansa. Ngayong araw, tututukan natin ang mainit na usapin kaugnay ng mungkahi ng pamahalaan na tanggalin ang 24 units mula sa General Education Curriculum sa kolehiyo. Kabilang sa mga asignaturang posibleng alisin ay Arts Appreciation, the Contemporary World, at ang Ethics o mga kursong itinuturing na mahalaga sa paghubog ng kabuuan pagkatao at pananaw ng mga mag-aaral. Mariing tinututulan ito ng Coordinating Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities of the Philippines o ang COTES School. Ayon sa kanila, bukod sa bantang pagbaba ng kalidad ng edukasyon, posible rin mawalan ng trabaho ang libong-libong guro sa mga kolehiyo at universidad sa bansa. Makakasama natin ngayong umaga si Mr. Rene Luis Tagle mula sa COTES School upang ipaliwanag ang kanilang panig, mga dahilan ng kanilang pagtutol at ang panawagan nila sa mga kinauukulan. Samahan niyo kami sa isang masinsinang talakayan dahil ang usapin ito ay hindi lamang para sa mga guro, kundi para sa kinubukasan ng edukasyon sa Pilipinas. Magandang umaga, Mr. Rene Tagle. Umaga din sa yung mga nakikinig sa iyo at nanonood sa yung programa. Magandang umaga po. Yes po, maraming salamat po at nakatanggap po ako ng inyong press release. Sabi ko magandang pag-usapan itong usapin na to. Lalo na ngayon, napapansin natin, di ba parang ang sabi nila, mga nagtatapos ngayon, parang may kulang eh. Kapag sila ay nag-apply ng trabaho, marami nakakapansin, malayo-malayo na siya doon sa noon panahon. Anong masasabi po ninyo? Totoo yun. Maraming nagsasabi na halimbawa, ang mga graduate daw ngayon ay kulang sa critical thinking, creativity, yung kanilang skills to be able to work in teams or even to communicate. So yun, yun ang mga nakikita ng mga empleyado. Hindi lang yung kakulangan sa technical skills. Halimbawa, yung engineer ka, so marunong ka sa engineering, but hindi lang yun eh. Ang tinitignan din kasi ng mga empleyado, ng employer, ay yung mga kakayahan to be able to work in teams, to communicate, to think critically, to be creative. Yun ang mga importante rin. At ito ay ito ay nahuhubog ng mga liberal arts subjects like what Doktora, yung minention mo kanina, yung ethics, yung contemporary world, and other general education subjects. Para sa kalaman ng publiko, maaari ba ninyo ipaliwanag sa amin kung ano ang panukalang pagbabago ng General Education Curriculum at paano ito nagsimula? Oo, sige. Ganito yan, kasi di ba nagkaroon tayo ng K-12, yung K-12 law.
So ang isang goal nun is sinasabi nila dapat magkaroon mas gumanda yung employability ng mga graduate sa K-12. Pero after more than 10 years, parang nagsayang ng pera dahil hindi naman employable yung mga graduate sa K-12. Tapos ang isa pa doon na direction din, pag nagkaroon daw ng K-12, maaari nang bumaba yung time for college. Maaring hindi na 4 years kundi 3 years na lang. So those are the objectives that were pronounced o sinabi as early as at the beginning of the K-12 in 2013 or 2014. Okay. Ang problema, mukhang hindi naman nangyari 'yon. Hindi nangyari, hindi pa rin employable yung mga estudyante at pangalawa, humaba pa rin yung mga courses sa kolehiyo. 4 na taon, 5 taon. So ang gusto nila ngayon, maaari bang ibaba na lang ibang mga subjects sa K-12 para umiksi na yung sa college na siguro instead na 4 years maging 3 years na lang or 3 years and a half. So yun ang yun para daw mas concentrated yung kurso. So, yun po ang pinagmulan nitong issue na ito. Kaya lang ang problema namin parang it requires a lot of consultation with the affected sectors, yung mga guro, yung mga eskwelahan at yung mga estudyante mismo na sa aming palagay ay kulang pa hanggang ngayon. At isa pa rin, importante rin dito na malaman ano ba talaga ang role ng mga general education subjects? Kasi ang sinasabi ng mga resource person from government na masyado daw heavy sa general education yung college courses, Doktora. At siyempre napag-usapan natin yung K-12, di ba maraming magulang na maaray dahil karagdagang gastos na naman. Instead of 4 years, dinagdagan na naman. And then, nakita naman nila, parang hindi nakatulog. Kumbaga, nakadagdag lang sa gastusin. Bago daw sila pumasok sa kolehiyo. So, ngayon, ang gusto nila, di ba, balik sa dati. Like sa Monday, ayun natin, yung pasukan ng mga bata, binalik na sa June, which is okay na noon eh. Binago-bago nila. Tapos yung mga estudyante nahihirapan during summer season, papasukin mo, sobrang init ng panahon. Kasi ang ginagaya nila, weather ng ibang bansa. Yung July, September ang pasukan, yun ang summer nila. Samantala, yung summer naman natin, cold weather naman nila, which is okay sila. So, relative yung mga gumagawa ng batas natin, hindi tinitingnan kung bagay sa Pilipinas yung ginagaya ninyo sa ibang bansa. Tama po ba ako? Tama. Ito lang, Doktora, sabihin ko na sa inyo as early as 2013 and 2014, yung grupo ko ang unang nagsampa ng kaso sa constitutionality ng K-12 in 2014. At yung mga problema na nangyayari ngayon, sinabi na rin namin yan in 2014. So, anticipated Kaya lang ang problema nga ng gobyerno, kung minsan yung mga policy makers, mga politicians, hindi naman tinatanong mabuti yung mga nasa field, yung mga nasa sa baba, yung mga nagtuturo mismo, yung mga paaralan mismo. So, diniretso yung K-12 despite all the protestation. Of course, natalo kami sa Supreme Court. Pero ang sabi ng Supreme Court, they don't make judgment as to the wisdom of the law, no? Ang sinasabi lang nila, may karapatan ng Estado na gumawa ng mga polisiya tungkol sa edukasyon. So may right talaga sila. Pero ang sinasabi din namin doon ay, but what kind of, may wisdom ba yung batas? Ngayon, lumalabas na mukhang walang wisdom. Given all the things so far that we have seen na mukhang hindi na-meet yung mga objectives. Yun. Tapos yung sinasabi mo na, gaya tayo ng gaya, di ba? Totoo lang, nag-agree din po ako sa inyo. Dati,
summer pag sa ibang bansa, alam ko sa Estados Unidos ngayon. So okay lang mag ano sila, no? Pero tayo ang problema, yung sinabi niyo na pag June, July, August, masyadong yan, yung season natin, rainy season. Ito, I'm teaching also in the university dito sa Maynila, sa UST, no? At alam ko, pagdating ng July, August, palagi nagkakaroon ng holidays because of what? Because of the rainy season, flooding, etc. So napansin ko nga nung medyo nagbago yung curriculum, parang mas lalo siyang mas lalo nagkaroon ng maraming suspension of classes. And so because of that, anong impact niyan? Learning loss, 'di ba? Oh. These are the things na kung minsan magandang pakinggan kasi, 'di ba? Pero maganda siguro sa ng politiko, pagsasabi ng politiko, no, 3.5 na lang. Pero in the end, anong klaseng edukasyon? Di ba? Yun ang dapat tanungin. Oo. Ang tao naman ay hindi lang dapat magaling magtrabaho. Dapat magaling din mag-isip, critical thinking, ethical thinking. Ito mga problema natin ngayon, di ba? So in the end, parang nasayang yung bilyong-bilyong ginamit sa K-12. Tapos ang sinisisi dito yung mga guro, di ba? Sa totoo lang, sino ba nagsimula niyan? So come on, let's be I think politicians should be very very careful in tinkering with yung ating educational system. Right? And so kung minsan maganda kasing optics pero but I think we should be more you should engage in a more real talk about these issues. Kasi parang para tayong nag-aano rito parang sinusugal natin yung future ng ating mga kabataan. Tapos ang sinasabi kasi nila, kaya dinagdagan yung K-12 dahil doon sa panahon natin, 'di ba maraming bata pa nakapagtapos na ng kolehiyo. Nakatapos na yung kurso nila. And then, nag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Sabi na, napakabata pa. So, kailangan magdagdag ng 2 taon. Ito naman, siyempre, nasa kakaya ng isang estudyante o isang nakatapos, di ba? Bakit kayo idadamay mo lahat ng tao? Bakit kailangan mo magdagdag ng 2 taon na hindi kinakailangan? Nasa talino na ng bata yan. Na napakabata. Siyempre, di ba, dati-rati, pwede pa kasi sila may skip from grade 1, bigla maging grade 4, kasi sa galing ng bata. Tapos ngayon, dadagdagan ninyo ng gagawin yung K-12, na tapos yun ang nakikita ko na parang ako disagree ako talaga. At buti na lang wala akong, yung mga anak ko, hindi nila na yan, yung K-12 na yan. Opo. Yun nga, talagang that's really a problem. Parang there's no such thing as one size fits all naman di ba? Dapat tingnan din natin 'yon. At pangalawa, halimbawa, sabi dadagdagan nila kasi para daw maging employable yung ating mga graduates. Hindi naman naging employable. Ang argument ka namin even before. Sabi namin, paano magiging employable yung graduate ng K-12 where in fact there are a lot of college graduates. Okay? Or even those who have taken college graduates na wala ring trabaho. So, bago pa yung mga employer, bago pa kumuha sa graduate ng K-12, alam nila na marami namang college graduate na walang trabaho, o ay kukunin nila yung mga college graduate. Ganun lang kasi yung sitwasyon. So, kaya talagang hindi na meet yung objectives. And at the same time, ako po, nagtuturo din po ako sa sabi ko nga sa university at may mga kasama ako nagtuturo ng science. Despite K-12, it's rather sad na yung iba hindi pa nakikita nila, hindi pa marunong gumamit ng microscope. Okay? Doon sa kanilang biology class. So, ang ibig sabihin talaga, there's a problem in the lower grades or lower years. And I think hindi natin masisisi rin yung mga estudyante dahil naman baka kulang yung facilities. Kulang nga yung classrooms, di ba? Kulang yung facilities. Tapos ang isa pang problema dito, yung objective talaga ng K-12 before
is that there are different tracks. May track sa science, may track sa humanities, may track sa engineering. So ang ano doon, ang perspective is that pag ang track mo sa K-12 ay let's say sa science, dapat ang i-enroll mong kurso sa kolehiyo ay nasa science track din. Okay. Ganon, ha? Kung sa engineering yung course mo, sa STEM, dapat ang track mong i-enroll sa sa college is also related to yung sa engineering, ganon. Kasi ganon yung ano mo sa STEM, no? Pag sa humanities naman, so sa humanities. Pero anong problema? Ang problema dito, dun sa mga iba't ibang probinsya at lugar sa Pilipinas, limited naman yung track na ino-offer. Halimbawa, sa isang bayan, ang ino-offer lang humanities, wala namang science. Pero gusto ng bata na mag-take ng science sa college. So ano nangyari? Pinayagan na whatever tracks sa college ang pwede niyang i-take. So even if dun sa kanyang K-12 course, heavy yung humanities, okay? Or technology, pero pagdating niya sa college, ang gusto niyang kurso ay science, so pwede na siyang mag-enroll sa science. But what is the problem? The problem is the student is not prepared to take that course. Kaya ano nangyayari? Magkakaroon ngayon ng tinatawag na remediation. Ito yung kine-question ng ibang mga mababatas. Lalo daw gumastos, nagkakapera daw yung mga eskwelahan dahil may remediation. Ibig sabihin, bago mag-take ng kurso sa science yung mga major courses yung estudyante, kailangan siya mag-take ng additional courses. Siyempre additional tuition 'yon. Yes. So anong ibig sabihin? Kasi kailangan talaga siya mag-remediation for the simple reason, ang dami niyang basic na dapat alam na niya, hindi pa niya alam. So, pag nag-take yan ng mga major courses halimbawa sa BS Biology, babagsak yan. Okay? So, kailangan talaga ng remediation. But sa manggagaling that's an additional teacher, additional subject, sino magbabayad? Yung bata o yung parents. So, ibig sabihin, in effect, gusto makatipid, lalo nagkagastos. Diba? Yung mga magulang. That's the kind of planning we have in the Philippines, I'm sorry to say. Tapos every time na meron silang naiisip na gustong gawin, ang nasa utak siguro nila, itong buong Pilipinas, kasing kategory na Metro Manila. Hindi naman na iniisip sa probinsya kung ma-adapt yung panukala nila. Correct. Yung nga po ang problema. Halimbawa, not all schools are like, for example, the schools in Metro Manila or like the universities in Metro Manila. And this is also true, ma'am. Kasi ako po, ang grupo ko po we are representing teachers and workers in private schools. Okay. So, may problema kami dito kung tatanggalin yung mga general education subjects. Kasi maganda po yung nasabi niyo, doktora Kung minsan parang kala nila lahat ng sitwasyon ay parang sa Metro Manila. Parang gito rin po ang sinasabi namin, no? Parang ang napapansin ko lang, ang pananaw ng mga mambabatas, ang tinitignan lang nila palagi ay yung nasa public education. Kasi sa public education, when you're a public teacher, even kung mawala yung subject mo, hindi ka naman matatanggal sa trabaho. Okay? Kasi may plantilla position. Okay? Pero sa private, ma'am, hindi po ganun doktora, hindi ganun. Sa private, base po yan sa load ng teacher. So halimbawa, may isang teacher na nagtuturo ng major subject kasi major subject niya, halimbawa, nagtuturo ng philosophy. So meron mga major subjects dyan. Pero alam natin na yung nagtitake ng philosophy major, ay konti lang yan, isang klase, dalawang klase. So, ano pa yung tuturuan niya? Ituturo niya yung subject like ethics na nire-require din sa ibang mga colleges. Whether you study in music, you study, let's say, biology, you study accountancy, may ethics pa rin. So, the bulk of the professor's load would be coming from those subjects. Now, kung tatanggalin ito or i-reframe ito, magkakaroon tayo ng problema
sa employability, dun sa sa employment or job security ng mga guro. Maaring tanggalin na sila kasi redundant na or mariretrench sila. Yun po ang problema na hindi pa napapansin ko sa diskurso ngayon ay hindi pa nakikita ng mga mambabatas natin. Kaya nga po eh. Kaya, di ba, kaya ito mahalaga talaga mapanatili ang mga itong nabanggit natin. Pero sa tingin mo ba, Sir Rene, yung iniisip nila sa pagtanggal para mabawasan ba yung number of years sa kurso nila? Yung ba main purpose nila? Kasi ma'am, if that is the main purpose, parang masyado yatang limitado yung purpose na gano'n, ano? Kasi dapat, dapat tanungin natin sa sarili natin, ano bang klaseng estudyante ang gusto nating, kung ano gusto nating, halimbawa, di ba ang goal naman ng education is holistic, di ba? Yung kabubuang pagkatao. Maaari kasi na yung tao ay graduate ng engineering. So he has the engineering skills. But ang problema, how can he connect with other issues like what happens in society? Hindi ba niya alam na yung nangyayari sa may impact din sa engineering yung mga polisiya ng gobyerno or yung mga korupsyon ng mga politiko, di ba? It impacts on the society as a whole. And that's the importance, for example, of the subject ethics. Okay? Maraming mga issues diyan. Halimbawa, reproductive health law, yung mga yung let's say issues ng abortion, government corruptions, these are things that are actually discussed in, let's say, the subject called ethics. So, ganun din po sa contemporary world. For example, may climate change, di ba? May issue ng migration. So, how would this impact on the person, no? On the dapat ding malaman din to ng ating mga graduates. Even yung issue ng yung sa arts, 'di ba? Hindi lang naman yan understanding kung sino nag-paint ng ganito, sino ang composer ng ganyan na artwork. Ang pinag-uusapan din dito is yung issue ng ano ba ang connection nila sa ating kasaysayan, sa ating kultura. So papasok din dito yung halimbawa creative thinking. Okay? Which is important even among employers. Tinitingnan din nila 'yon. So that's why all these subjects, yung ethics, contemporary world, art appreciation, all these things are important for us to have a holistic kind of education needed in the contemporary society. Hindi naman tayo dito puro skills lang. Kailangan din yung malalim, critical at ethical na pananaw. Yun ang gusto natin sa ating mga graduates. And these are the things kasi siyempre yung mga magulang, ang sabi nila, bakit hindi ba sapat na naituro na ba ito nung sa high school? Bakit kailangan ulitin pagpasok nila ng koleyo? Okay. A good illustration. Narinig ko din po yan, pero parang simple lang yan eh. Parang, paano yon? Halimbawa, yung mga issues daw sa ethics na ituro na sa GMRC, good manners and right conduct. Lahat po tayo, doktora, dumaan dyan. Pero malayo Sa GMRC, ang sinasabi lang sa'yo, sa bata, ano yung tama at ano yung mali. Okay? Pero sa ethics, hindi nga lang ethical theories ang pinag-uusapan natin dito, no? Ang pinag-uusapan dyan is bakit mali at may mga sitwasyon na hindi mo kaagad makikita kung ano yung tama at mali. Ito tinatawag namin sa ethics na ethical dilemmas. Mahirap mag-decide. The world and your decision is not black and white. So kailangan mo talaga na masusi at malalim na pag-aaral. So kaya ito, napapag-usapan ito sa kolehiyo. Hindi sa GMRC. Parang sinabi mo, lahat naman tayo nag-aral ng arithmetic, 'di ba? Sa elementary. Does it mean to say that we are not going to study mathematics or algebra or geometry? Yun ang sinasabi ko. There are different levels that are more fitted in a given stage of development of the children. So,
Yun po, so pwedeng pag-usapan sa GMRC yung tama o mali, pero yung reason behind that, pinag-uusapan yan sa higher ethics, even sa college, no? Lalong-lalo na ngayon, hindi ba dapat dahil because of corruption, because of disinformation, hindi ba mas kailangan natin ng ethics ngayon? Not only Tama po. Lalo na ngayon, kailangan ng ethics. Lalo na sa nakikita po ninyo sa Renaissance, ang dami pa rin naglalabas pa pang mga fake news. Yes. O kaya naman, iba naman kung ano nakikita, hindi nila bini-verify. Isi-share nila. O comment, mag-agree. Oo. Kaya nga po, that's so importante in contemporary world eh. At least the students, I think that may be the opportunity for students to be able to have the skills, okay, to determine what is fake news from what is genuine, to have the critical mind to be able to examine this. I agree very well with your observation, Doktora. Ngayon, pag ito ay itutuloy nila, kasi ang tanong ko rin, pagka tinanggal ba nila ito po ba ay makakabawas sa number of years nila na makapag-graduate kaagad? O meron din sila ipapalit? Hindi, yun ang sinasabi nila. I heard Roman Romulo saying that instead of, baka in college, instead of 4 years, it could be 3.5 years. So may mababawas. Kasi nga parang i-integrate yung ibang mga subjects, i-reframe. Ang sinasabi nga, I think in the most recent, sabi nila, hindi naman tatanggalin yung ethics, i-reframe lang. But we still have to understand, what do you mean by reframing? Because for example, right now, I'm teaching ethics, and it's a 3-unit subject involving around 54 hours. But there are so many things there that it's difficult really, yung 54 hours nga, which is a one semester course, ang hirap ipasok lahat ng mga topics or issues. So kung i-reframe yan, what does it mean? I-combine yan sa ibang subjects. Okay, so we would like to know how it would be. And again, secondly, I'd like to stress, tingnan din nila yung impact sa trabaho, yung sa job security ng mga guro. Kasi may impact talaga, hindi pwedeng ma-deny yan. Maaari sa public school, wala. Dahil whether as a teacher teaches a particular subject, empleyado pa rin siya. Pero kasi ang sinasabi namin, sa private school, that may not be the case dahil load-based ang mga teacher. Okay? So pag nawalan niya ng load, bababa yung sweldo. Yun ang problema. So pag nagbawas sila, sinasabi nyo, I'd like to know the specifics of that. If you reduce it by 24 units, talagang may impact yan sa mga private school. Lalo na, maaari dito sa Maynila, maraming enrollment. Okay, so mabubuhay yung mga eskwelahan. Pero what about in other areas of the country na nag-struggle yung mga eskwelahan to get the enrollment at umaasa lang sila sa mga GE courses. So kung babawasan na rin yan, maaaring lunate yung enrollment at maaaring magsara yung mga eskwelahan or magkaroon nga ng sinasabi namin na job displacement. So far po, based sa pakikipag-usap ninyo, pabor ba to sa mga eskwelahan o hindi yung pagtanggal? Ganito po, no? Kasi po I represent the workers, no, the teachers, no? Yes. Pero sa amin may mga takot na eh. Kasi nakita na po namin ito. In 2013-2014, ganito rin nangyari, nabawasan ng nagkaroon ng K-12. Maraming mga faculty members, teachers na na-displace. So, what we are afraid is that this might happen again ngayon. Okay, ang maganda lang siguro ngayon for 25-26, ang ginawa nila mas malala siguro in the past kasi talagang total implementation. Ngayon nagkakaroon sila ng pilot testing. So there are selected schools muna na magpapatakbo nitong bagong curriculum ng K-12. Okay, so
yun siguro magkakaroon ng titingnan natin. Pero ang sinasabi ko, but at the same time, they're also mentioning about reduction of load sa college. So ang isang tanong dyan, what about yung tinatawag na constitutional provision, yung academic freedom? Alam niyo po, ang college, as differentiated from basic education, may tinatawag pong academic freedom. So the institution has the right to determine what to teach, okay, how to teach, okay, and also kung sino yung magtuturo, who will teach, so what to teach, how to teach, who will teach, at sino ang tatanggapin na mag-aral. So ang isang implication is, what if for example government will say, okay, remove ethics, okay, pero sa pananaw ng eskwelahan, ethics is important to the mission and vision or to the kind of graduate that they want to produce. So, there might be a violation of academic freedom. So, dapat tingnan din yung issue na yan. Okay? So, ganun po eh. So hindi lang po, but again, as I have said, hindi lang po to a problem, yung tinatawag na academic issue. It's not just an academic issue. This is also a labor issue. Why? Because it impacts on workers. Ang gusto po sana naming makita ngayon is dapat siguro kung magpa-pilot test sila, dapat siguro yung iba-ibang klaseng eskwelahan ang magpa-pilot. May malaking eskwelahan na mag-pilot ng bagong curriculum at may mga maliliit din na eskwelahan na mag-pilot din. At ito dapat well represented yung different types of schools in the entire Philippines para mas scientific yung pilot testing. At pangalawa, don't focus only on public schools. Focus also on private schools. The situation are different. If you are just going to focus on public school, then it will really deprive or even threaten a lot of workers in private schools. Malaki din yung private school. We are talking about 200 or 500 teachers, 500,000 teachers, di ba? The entire workforce and workers, you know. So dapat din silang tingnan, yung condition nila ay dapat din tingnan at yung impact ng bagong curriculum sa kanila. Kaya nga up to now sumulat kami sa CHED, sumulat kami sa Basic Education Committee sa Congress, sumulat din kami sa DepEd, pero ngayon naghihintay pa rin kami kung kailan kami pagpatawag. Kasi dapat kaming ready naman kaming makipagdialogo, Doktora. Kumbaga, saan ang mas apektado? Sa public school o sa privado? O both? Sa palagay ko po, in terms of employment, walang problema sa public school. Kasi as I have said, meron silang yung mga guro naman, kulang nga ng guro sa public school eh, di ba? Ang problema sa private schools, nakikita namin 'yon. Kasi sinasabi nga namin, load base eh. Depende sa subject na tinuturo mo kung ilang units. So kung dati, halimbawa, ang tinuturo mo is 21 units, that's full load. Okay? Lahat yan ethics. Ano pag nawala yung ethics? Magtuturo ka ng ibang subject. What if hindi mo siya competency? Hindi ka competent magturo doon. Or hindi baka sasabihin nila, di lumipat na lang siya sa senior high. Pero may problema din diyan. There are already available teachers in senior high. Kung nasa college ka, so ka pupunta. So most probably, mariretrench ka. Yung gano'n na mga sitwasyon. Kaya dapat talagang pag-aralang mabuti. At makita yung impact. Kasi isa pa sa rin eh. Marami akong nakakausap ng mga employer, lalo, let's say, sa mga taga-hospital, yung mga big corporation. Ang napapansin nila ngayon, lalo na pag tinanggal pa itong ethics na to, sa ngayon meron pa yan yung mga ano ngayon, mga kabataan natin ngayon, hindi na sa panahon natin na inaabot yung mga loyalty awards, gusto natin ma-reach natin ang 5, 10, 15. Ngayon, hindi daw.
pag isang pagkakamali nila, pinagsabihan mo, aalis agad. Hindi mo talaga sila pwede, kumbaga, sabi mo, ginagawa namin to, stricto kami. Kasi tinuturuan ka namin para kayo ang magiging next supervisor or manager. Pero hindi nila after that. Basta pag hindi sila masaya sa trabaho, hindi nila type yung kanyang supervisor, resign agad. So, pag tinanggal tong ethics, ano na mangyayari? Actually po, yung observation na nakikita rin po namin sa estudyante yan. Ibang-iba po dati. Kasi dati tayo pag before may sinabi sa yung hindi maganda yung teacher, parang tinatawanan mo lang. Okay? Ngayon, very sensitive yung mga bata. Okay? Yes. For them, it already impacts on their mental health. Kaya nga sinasabi, nung isang commentator, parang snowflake mentality. Kaunting kaunting sabi mo lang, parang umiiyak na, umaayaw na. So kulang ng resiliency. And that's the kind of students that we are having right now. And then there is this sense of, I'm sorry to say, but sense of entitlement. So, ano bang klase ang tinuturo natin, di ba? Dati, yung mga magulang, pag mababa yung grade ng estudyante, ang pinabagalitan yung estudyante. Ngayon, pag mababa yung grade ng estudyante, ang papagalitan yung guro. Tapos, marami pang sitwasyon na gusto ng anak ko na maging cum laude, makikiusap pa para lang tumaas yung grade para sa yung mga ganon. These are things that are happening right now that I haven't even seen in the past. Okay? Kasi nga, ang issue ngayon is parang mental health. We understand that. But I think it's also important for us to build resiliency, okay, among our students, because the world out there, outside the school, is harsh. It's more difficult. And so we have to the students must be prepared to deal with these harsh realities in the workplace. Kung ang mangyayari sa mga bata ay parang we are just going to baby them, we are going to protect them, because for mental health issues, we may actually be creating disservice to our students. Bago sa case po ninyo, Sir Rene, sabi mo, kayo ay nagtuturo ng ethics. Di po kayo nahihirapan para i-guide yung mga estudyante mo? No, there is also a challenge. There's a challenge. But the way I look at it, the students are very, very interested in the subject. Why? Because they know very well that ethics is a very, very practical subject. It's something that they can apply in the different areas of their lives. For example, when there are personal problems, okay, because they are taught about ethical decisions, then they can apply it in a more personal way. But at the same time, ethics is also about society. Okay, so they can use also the categories we taught in ethics or the ethical theories in analyzing their own society. It's in that sense that they can be critical. Kaya very interesting yung ethics. In fact, we also know that there are different professions, like for example, there are different courses, accountancy, medicine, okay? Lahat po yan may mga ethics din component, kasi there should be an ethics for accountant, there should be an ethics for doctors, there is an ethics, let's say what you call that, bioethics. There's also an ethics for journalism. So that's how practical the course is. And from my own experience, the students are really interested to learn about ethical issues and the ethical principles, because it has a very, very important and practical value in their lives. Ito po ba ay tatanggalin po ba sa lahat ng courses? O meron lang certain course na kayo nila naisip na gusto nila tanggalin itong mga pinopropose nila? Parang very fluid yung yung situation right now, kasi naghi-hearing pa sa Congress. Parang hindi unang sinabi, yung ethics, yung
yung ano, yung the other two Arts. courses tatanggalin na. Okay, all right. Oo. Yeah, contemporary world and arts, no? Arts appreciation. Pero lately, may narinig akong interview from CHED, ang sinasabi, hindi naman tatanggalin. We'll just have to create a different framework or i-reframe lang. So parang medyo fluid pa rin yung situation. So we ourselves are still waiting. And so it's also in that sense that we have to be vigilant kasi it's in this sense also, ma'am, that we really need to invite the students and the teachers na dapat tayong mag-ingay at makialam sa isyung ito. Eh sir, paano like I'm a columnist din aside sa dito may radio program. Ano ang may tutulong ko para labanan natin to, kontrahin nato para maging makatao, makabulan itong edukasyon, lalo na ngayon, kailangan nila para sa akin, malayo na ang generation ngayon katulad doon sa generation natin. Ngayon, mas kailangan nila. Huwag nila bawasan. Lalo na, syempre, iniisip natin, marami din mawawalan ng trabaho. Yeah. Ma'am, it's in that sense, ma'am, we would really, first, nagpapasalamat po ako sa inyo na naging interesado kayo sa isyung ito. Especially, not only in terms of the impact sa student learning, no, nung yung academic part, but also impact on workers, on teachers, especially in private schools. So we are happy about this program, and we are happy, for example, if there will be columnists, opinion writers who will be able to also say something about this. And I'm also happy in a way that because of that announcement na parang nashock lahat kami. Marami nang mga nagre-react sa social media. So I know very well that the Philosophical Association of the Philippines and other philosophical associations in different parts of the country already made public statement on the issue. And yung mga statements po nila, hindi ko na nga mabilang ngayon, ay pinagpapasapasahan, no, nagsha-sharing. So these are the things that I think teachers, parents, and students can do. They have to learn more about these issues, how this paano ito nakaka-impact sa kanilang kaalaman, at they should also comment or react to these issues, and at the same time focus more on these issues. Ayun po ang magandang maaaring maitulong para malaman ng mga policymakers sa gobyerno, sa legislation, sa Congress, na yung bagay na madali nilang sabihin o ilipat na lang sa ganito, tanggalin yung ganyan, hindi po ganun kasimple. Hindi po ganun kasimple ang edukasyon. That you can just replace subjects, you can just remove subjects because it has impact, both academically, but at the same time also, in the kind of, students we want to produce or graduates we want to produce, but also, it also has an impact on workers, on the lives of workers. Hindi naman po pwedeng i-deprive na lang kasi work is a kind of a property that you cannot just deprive them of that without due process. Ano po ang panawagan po ninyo para at least kumbaga tayong lahat ay syempre tulong-tulong po tayo na ito nga para makarating sa ating mga policy maker na parang hindi, pagdating dito, marami nagdi-disagree. Well, sa mga guro po at manggagawa lalo na sa pribadong eskwelahan, kailangan hindi po tayo kailangan manahimik dito. Okay? Yes. Kailangan natin ditong manindigan. Yung sa mga estudyante naman, ginagawa po 'to ng mga guro dahil ito rin po ay ito rin po ay dapat nalaban nyo din. Kasi ito ay tungkol sa quality of education na dapat magkaroon ang bawat Pilipinong estudyante. Okay, so it's also about your life, how you are going to navigate your life in the future, how you can be a good professional. Okay, not only understanding the skills, but also having the right attitude. Okay, the right na pananaw or perspective
regarding issues in life. So magkakasama po tayo dito. Sa pamahalaan naman, ang gusto lang po namin, kasi yun palagi ang problema eh. Parang kung minsan pinipili lang yung gustong kausapin. Okay? At palaging kulang ang konsultasyon. So sana ang ating pamahalaan ay magkaroon talaga ng mas malawak na konsultasyon sa isyung ito. At kung maaari, yung kanilang mga pilot testing na ginagawa, make it more scientific. They should be able to pinpoint different schools representing different types of schools in the country para makikita lahat yung mga sitwasyon. Kasi sabi niyo nga po kanina, there's no such thing as one size fits all eh. Kaya dapat nating makita lahat yung mga iba-ibang, kasi maaaring iba-iba ang epekto sa bawat eskwelahan or bawat lugar. So, yun po ang dapat gawin ng gobyerno. At again, kausapin yung dapat kausapin, lalo na yung mga taong nasa ibaba. In other words, the workers, the teachers. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming po, Sir Rene, sa oras na ibinigay po ninyo. Kaya kung meron po kayo mga iba pang issue, mag-email lang po kayo sa akin. Okay, para tayo salamat. Maraming salamat. Para ipailabas din po natin ito sa ating column po sa Remate Jar ng Masa. Okay, salamat po. Salamat. Yan po. At ang nakasama natin po ay si Sir Rene Luis Tagle. Alam po ninyo, itong pinag-usapan namin ngayon ay talagang una-una, siyempre, sa mga teachers natin, sa mga workers, yung mga wala ng trabaho. For me, hindi lang yun. Ang isipin natin kung kayo may mga anak pa sa kolehiyo o mga nag-aaral pa. Yung tatlo na yun, kinakailangan yan. Yung arts, contemporary world, yung ethics, kailangan po yan. Kasi pagka sila ay nagtapos na at sila ay mag-a-apply ng trabaho, at kung sakali naman, pero sa akin, sana wag naman na ito ay ang sinasabi nila parang medyo may kunti pagbabago. Pero ito ay malaking kawalan sa mga estudyante yung magtatapos. Kasi nakikita natin karamihan, unang-una, bakit sa civil service, sa CSC exam, kukunti na lang ang pumapasa, 10% lang. Kasi karamihan IQ test yan. IQ, di ba? Yung mga katanungan na yan, doon marami bumapaksa. What more pa kung ito ay tatanggalin. Kaya sa gitna ng mga reformang isinusulong sa sistemang pang-edukasyon, paalala sa ating ating Coordinating Council of Teacher and Staff Colleges and University of the Philippines, na hindi lamang numero ng kurikulum ang nakataya, kundi ang kinabukasan ng libong-libong guro, ang kalidad ng ating edukasyon at ang pagkatao ng susunod na henerasyon ng mga Filipino. Ang edukasyon ay hindi dapat pagmamadaliin at lalong hindi dapat isakripisyo ang lalim, diwa at dangal nito para lamang sa pansamantalang pagbabago. Naway patuloy nating pakinggan ang tinig ng mga guro, ang mga tagapaghubog ng ating lipunan at maging bahagi tayo ng mga mas makatao, makatarungan at makabuluhang reforma sa edukasyon. Alam mo, ako mismo, masasabi ko, hindi ko mararating, siyempre, magulang natin, ang sila nagbabayad ng ating tuition fee. Pero ang kinabukasan natin talaga ay nagmula sa ating mga guro. Sila talaga ang nagtuturo sa atin, sila nagsasakripisyo hanggang sa makarating natin ngayon, 'di ba? Kaya kami ay very thankful po kami sa aming mga guro. At sana naman ito ay ipagpatuloy natin ipaglalaban na sana huwag nila tanggalin itong tatlo na itong pinag-uusapan natin. Kasi ang sa atin, yung college years, doon talaga seryoso na tayo Seryoso na tayo
sa pag-aral natin kung anong kurso, bawat kurso may kanya-kanyang klaseng ethics, di ba? So, bago kayo magtapos, mas dito kayo mas marami kayong dapat matutunan. Para kapag once na kayo nagtapos na at kayo mag-a-apply ng trabaho, sigurado kumbaga matatanggap kayo o kaya hindi kayo masasaktan. Lalo na ngayon, ang mga kabataan ngayon talaga ngayon yung mental health. Itong mental health problem na to. Parang konting parang balat sibuyas. Kaya kapag meron tayong mga guro, professor na tuturo sa atin, mas mauhubog ang matuturoan pa kayo. Hindi porke sinabi niyo, ay kasi nung high school, alam na namin yan. Sinabi na ni teacher. Hindi na namin kailangan pagpasok namin sa college. Iba na naman. Tama sabi ni Sir Rene. Di ba, from elementary, and then high school, di ba, tama nga, meron tayong mathematics. Marunong na tayong magbilang. Pero syempre, bawat pag habang kayo ay nasa high school, natapusan yung K-12, pagtapos punta na kayo sa kurso ng gusto ninyo, iba na naman klaseng mathematics na ituturo. Siyempre, habang kayo ay nagdadagdag ng edad, natural, iba na naman yung matutunan po ninyo, ethics, na nababagay doon sa edad ninyo. So, gano'n para sa akin, ang aking siguro makuha ninyo ang aking ibig sabihin. Kaya sa pagbabalik po ng health and travel at serbisyo publiko, pati naman natin yung mga nakikinig at mga nanonood po sa atin. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko.